Pod Network Entertainment. Kailangan ang habulin mo yung learnings and yung skills. Kasi yung skills na yun, para pagka-graduate ka, marami ka nang masasabi sa interview at mas matataasan mo na yung value mo ba kapag minarket mo yung sarili mo. Lalo na sa mga interview yan. Kailangan marami kang alam, lalo na sa technical. Yun. Hindi rin sa technical, pati yung pakikisama ba? Alam ko kasi, di ba nung in-interview tayo, parang yun daw yung sinabi ng HR na parang tinitignan, ginajudge tayo kung okay ba tayo makisama, ganyan. So ayun may po. behavioral Yes, parts. opo. Kasi para sa kanila, yung technical, pwede siyang matutunan, pero yung character mo, hindi na mababago. hindi mo siya pwedeng pekein. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Ito ang podcast for the working class. Yun na bang bago? 2 linggo ako nawala. Hindi naman, Iniba sinasabi mo ko ng lang yun. The podcast for the working class. And it's produced by the Pod Network Entertainment. Nandito tayo sa napakagandang studio natin ngayon na ginagabayan ng ating junior pod producer na si Jeff Nunez, ang mayor ng TPN. At syempre, ang ating pod manager na si Jasper Manalang. Syempre, ang aking co-host na may bagong title sa kanyang... Hindi pa. Wala pa. Ha? May project pa akong kailangan i-complete. By the time na papakinggan nila ito, may dulo na sa pangalan, no? Meron ng additional na ano yun. Okay. Diba? Sana. So, si Zardelos Reyes, ang Senior Recruiting Manager ng Upwork at CRSP, di ba? Oo. Zardelos Reyes, CRSP. CRSP. Ano yung sabihin nun? After a month pa yata eh. So, sana meron na ako designation na sa dulo. Ano yung sabihin nun? CRSP, Certified Recruitment and Selection Professional. Yan. So, may certification ako. Kaya ako wala ng last week. Ng 2 weeks. Hindi, last week lang ako nag-class. So, Hindi, yung last week na episode wala ka, tapos yung this week na episode wala ka rin. So, lalabas ito after the Holy Week. Okay, Yun. sige. Okay? So, ayun, ang guest natin, pag-uusapan natin dahil summer na, yung mga nag-graduate, yung mga iba naghahanap ng OJT na trabaho. At tamang-tama, may mga kasama tayong OJT dito. OJT sa isang engineering firm na sina Jessa Losa and Venice Owapper. Yes. Or Wapper. Whopper. Yun. Parang parang sa tapat lang, kumakain ng burger, no? Welcome to the Underpaid Podcast. Hello po. Hello po. Oh. Ayun Women naman. in STEM, no? Opo. Oh. Yes. Diba? Alam mo ba yung women in STEM? Alam ko. Stan? Ano? Science, technology. Sige, ano? Oh. Ano? Yung di ba dapat STEAM? Bakit STEAM? Engineering, Arts, and Math. Yun. Yes, may ganun po. STEAM dapat. Okay. Oo. Aba. Diba? Now you know. Ako pa, binalik mo pa sa akin. Ako pa yung kinorek mo, Yun na no? yung bago, Yun na STEAM. bago. Oo, yung Sige, parang... ano yung kumpleto para alam ng mga tao? Yung nga. Ulit. Sinabi ko na eh. Ano nga? I-rewind nyo para ano. Hindi, pero kayo bilang engineering students, mga graduating na kayo, ipakilala nyo naman yung sarili ninyo para naman mas makilala kayo ng mga listeners ng Underpaid. Sige po. Hello. Ako muna. Ikaw muna. Hello mga Immortal. I am Venice Whopper. Nag-aaral ako sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at ako ay isang graduating student. Yes. Saan ka nag-OJT? Sa sa may podium lang po, doon po, sa one company there. Sino ang boss mo ron? Hindi po si Sir Eds. Hindi po Parang Sir Eds. parang ayaw eh. No? Parang ayaw kay Eds no? Okay, sige, ikaw naman. Jessa. Hello mga Immortal. Ito nga pala si Jessa Losa. Pwede ring Saragosa minsan. Paggabi. So, I'm an engineering student din. Civil to be exact. 21 years old, single. Ba't ka dito nanawagan? Joke lang. Ako po yung intern ni Sir Eds. Ikaw yung sinama sa Da Vinci. Sa Da Vinci. Sa BGC. Opo. Single nga kasi. Oo. Ilang kayo nagpunta kayo ron? Actually po, binigay niya po yung 2 ticket sa akin. Tapos, pwede raw pang magsama ng significant other or best friend. Pero, dahil
kasama ko po yung mga ka-office ko that time and yung isa po doon ay birthday niya during that time. So, inaya ko po siya at inaya ko rin po yung ibang engineers doon gamit po yung student discount ko. Aba. So, binenta mo yung binigay na ticket sa'yo. Hindi po. Kala ko nag-scalper eh. Hindi po. Ginamit ko po. Pero Ginamit mo. yung discount ko po, ginamit ko rin po para at least makapag-less rin po sa kanila. Galing Okay. Talagang ano pala. May napapala pala yung mga pinamimigay nating ticket dito sa Oo Underslate. naman. Opo. Venice, ikaw, ilang taong ka na? Tsaka asan yung boyfriend mo? Ano na po ako, kaka-23 ko lang po nitong March 13. Then, yung boyfriend ko nandito po sa sa baba lang ng Starbucks nag-aantay. Kabantay. Naghihintay. Yes. Hatid Oo, sundo. naghihintay. Hatid sundo Okay. So, kayo bilang OJT, paano kayo nag-apply dun sa kumpanya nila EDS? Ako po, nakita ko lang po kasi siya sa internet. Nagsisearch po kasi ako ng mga pag-OJT-han. Pag mag-OJT ka po kasi, meron may mga kontrata na may partnership na. Ako po, naganap po ako nung iba na may sweldo. So, yung partnership ng PLM, walang sweldo yun. Opo, halos lahat wala. That was smart na naghanap siya ng may sweldo. Magkano ang allowance ninyo or sweldo bilang OJT? 70% ng minimum wage. Magkano nga yun? Around 400 po. Per day? Opo, Pwede allowance na. siya. Oo. Opo. Kayo ba yung nag-overtime? Wala pong overtime ang interns. So pinapauwi kayo maaga? Opo. 5 p.m. po. Ano yun, may set number of hours na kailangan mo ma-meet? Depende po sa school na rin-require. Sila po, 240 hours po yung kontrata po ng school namin tsaka Okay. ng Tas, company. ako po, sama po bale 2 sem po yung internship, then tag 160 hours po per sem, so 320 hours po in total. Okay. So may mga natutunan ba kayo pag nag-OJT kayo? Or kasi may mga kumpanya dati na hindi masyadong inuutusan ng OJT eh. As per my experience po, sobrang dami ko pong natutunan sa company po na napasukan namin. Kasi bihira lang po yung internship na may expose ka sa napakaraming bagay. Hindi lang po yung internship na yung typical na parang alam ng iba na pag-intern, magtitimpla ng kape, magpo-photocopy and everything. Pero yung na-experience po namin, personally po, beyond thankful po ako sa napasukan namin kasi hindi lang sa allowance, pero yung experience po, talagang exposed po kami sa engineering technicalities. Totoong trabaho. Opo. Tsaka Ikaw- good mentorship, gano'n. Opo, Oo. sobra. Venice, ikaw, kung siya, civil engineer, ikaw ano ka? Electronics engineer naman po ako. So magkaibang department, Yes. kaya hindi mo boss si EDS. Hindi po. O ikaw opo. naman, kumusta yung experience mo as an OJT? Yung sa akin naman po, pumasok po kasi ako doon na hindi familiar sa akin yung pinapagawa. Kasi ako po, electronics. Pero yung work po doon, electrical. So, Okay. di ba, medyo magkaiba po siya. So, from there, dahil magagaling po talaga yung mentors ko, in-expose po agad nila ako sa work noon. So, ito, gawin mo to. Tapos, tuturuan naman po nila. Kaya ayun, yung ginagawa ko po is actual work din nila. Hindi po yung parang pabebe lang na mga work. Okay. So, yun. Opo. May special treatment ba sa inyo dahil estudyante pa kayo? Well, in our case po, parang wala pong special treatment. Siguro kung may special treatment po, yun na po yung mga nakukuha naming incentives pagka may ginagawa kaming work, such as may free snacks din po sila minsan. Yes. Yun po yung na-miss namin sa internship. Ano yung free Opo. snacks? Madalas po may birthday and random Oo, lunch sobra. talks and all. Parang- Lunch talks? Yes. Paano yung lunch talks na yun? Nag-uusap lang kayo sa Parang karinderya, seminar ganun? po. Parang siya. seminar po siya na may magtotalk, then kasi yung lunch break po nila, parang para maging useful, dun na sila magtotalk at the same okay. time. Magbibigay na rin ng lunch. lunch and learn. Parang working Yes. lunch. Ganun. Oo. Okay. Siyempre, si Zar, parang HR din ito eh. Zar, tatanungin kita, ano ba yung mga dapat gawin at hindi gawin sa mga OJT? Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about
life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Alam mo, sa Upwork wala kaming OJT. Oo. Oo. Wala kaming internship. Maski na dun sa mga FTE namin. Diretso trabaho agad. Oh. Oo, magtatrabaho ka. Wala kang ganong program. Bilang ikaw boss ka dati sa BPO, Oo. ano yung mga ginagawa ng OJT? Wala rin Wala ka rin OJT ano. sa BPO. Pero may part-time po. Oo, may mga part-time. Pero wala yung mga OJT ganon. Okay, tawagin nga natin yung ating Ayan, si pod producer. Ang pod manager na si kasi dito Jasper sa Manalang. May mga May mga interns OJT dito eh. sa Pod Network eh. Oo. So yan makakapagbigay ng feedback. Ayan, ito. Kasi, Jasper, tulungan mo naman kami. Ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa mga OJT para naman malaman ng mga immortal? Hindi ko alam kung ano yung hindi dapat gawin, pero alam ko yung dapat gawin. O, ano yung mga dapat gawin? Maging pabibo ka. Hindi, kung ikaw may OJT kayo rito sa TPN, ano yung mga dapat gawin sa Ano yung OJT? mga task Mga di nila? dapat gawin? Okay. Ang sa alam ko, ang mga task ng OJT dito sa TPN yung copywriting, pagpo-produce, yun rin. Tinuturo na rin namin sa kanila. Since communication students kasi yung dalawang interns namin. With help sa marketing, yung pag-change din ng description sa shows nyo. Oo. Lalo na yung sa rebranding ng shows, suggestions. Yung ibig sabihin is, ano yung mga hindi mo pwedeng gawin sa isang OJT? Ano yung mga dapat na ginagawa ng isang kumpanya sa isang OJT? Siyempre, number 1, dapat may allowance, di ba? Alam ko pag OJT dapat may allowance eh. Depende sa eskwelahan. Hindi po, depende sa kumpanya. Depende sa kumpanya, no? Ano ba? Hindi mo pwedeng, kasi, syempre, woke na tayo ngayon. Hindi na pwede yung mga ginagawa na old school na pinapabili mo ng kape, yung mga pinapabili mo ng Pero banana may ganun cue, pa diba? rin eh. May ganun May pa rin ganun ba? pa rin. Yes, meron pa Alam po. mo Opo. ginagawa ng panahon mo? Anong panahon ko? kasi iba kasi yung generation namin eh. So, Pareho lang naman generation pareho natin ba? ni Jasper. Pero kasi, iba yung generation nila. O yan. ang syempre, pag may OJT, tinetrain ninyo dun sa actual work. Pero thank you, Jasper. Tinetrain mo sa actual work. Ang mga bawal gawin, syempre, hindi pwedeng yung kinukulit mo yung OJT na parang nililigawan mo. Opo. Bawal yun. Siyempre, Bawal ganun. yung- Bakit diba? may ganun ba? Like, Hindi, kasi baka mamaya, yung ibang, mga ibang immortal, alam ko yung ugali ng ibang immortal eh. Kinukulit nila yung OJT, nililigawan nila eh. Bawal yun eh. okay. May Oo. naalala ako. At yung sister ko, Opo. wala na siya doon sa company. So, anyway, Oo. nag-intern sila doon. Tapos, yung psychologist yung sister ko, like psychology yung yung course niya. So, nasa recruitment siya. Hmm. So, meron siyang isang friend, kasama niya doon sa pinag-OJT-han nila. Nilalandi ng mga lalaking recruiters doon. As in, sinaswarm siya. Bakit? Bakit siya nilalandi? Siguro maganda rin naman siya. Or kahit hindi. Ba't yung kapatid mo hindi nilalandi? Ganun. Kasi iba yung preference ng kapatid Akala ko kasi eh. pati siya lumalandi rin doon sa OJT. Hindi, galit na galit nga yung sister ko. Alam mo ba, sinumbong niya dun sa, sa parang mentor niya. Oh. Oo, nireport niya na yung company na yun, nambabastos ng mga interns. Yun yung mga bawal gawin. Oo. Oo. So, ano bang expectations ninyo bilang OJT na, syempre, after nyong mag-OJT ron, may balak ba kayo mag-apply sa kumpanyang yun, pagka-graduate o ano? Yes po. Ikaw ba? Sa akin, opo. Kasi based from sa mga experience po na nakuha namin doon, yung knowledge, diba? Tsaka yung mga incentives din no? Opo. Yung mga ganyan.
parang alagang-alaga po talaga sila sa mga employees. Opo. Kaya yun yung nagustuhan namin talaga. Opo, yung environment po Ah. nila. Yeah, parang, prospect po talaga So namin malamang siya. yung boyfriend mo mag-a-apply din dun. Ay, pwede po, civil po siya eh. Oo, di ba? Kasi Pwede, Opo. pwede po. bantay sarado sa kanya, di ba? Pero paano yun? Di ba ang ginagawa mo, so electronics ka, Opo. pero nasa electrical ka. Opo. May ano ba? Meron bang parallelism yung task? Opo, hawig naman po siya. Kasi Okay. more of po siya eh, dun sa building design, lalagay yung design ng CCTV, ganyan, Oo. yung mga fire alarm system, yan Oo. po. Tsaka yung mga pagsasaksakan, yung mga outlet, ganyan. Yun po yung mga Ah, dinedesign. Yan pala yung mga ginagawa ng electrical. Tsaka So electronics akala mo engineer. wala lang yun eh, no? Mga Akala ano, mo hinuhulaan lang yun, hindi. Mga engineer pala gumagawa. Oo. nun. Opo. Yan. Opo. So, ganda pala, no? Okay pala mag-OJT. Pero pag tipid ka, iba nagagawa, hindi engineer. Opo. So, yung mga extension cord ng mga octopus, bawal yan. Ay, opo, Oh, maarte bawal po po. sila sa Oo. sa cabling, dapat maayos. Maayos. So, syempre, rin eh. Yung parang, baka masunog yung bahay nyo pag yung mga Opo. octopus, di ba? Mm-mm. Kasi may mga extension na maraming saksakan eh. Hindi, the judge ka lang niya. Oh, maraming ganun. Judge na. Opo. Ano ba yan? Pupunta siya sa bahay mo, may kita yung extension wire. Kasi usually, pag may extension wire ka, hindi mo naman ginagamit lahat at the same Opo. time. Opo. eh. Opo. Hindi talaga mag-iiwan ka ng 3 dyan na hindi Mm-mm. ginagamit eh. Mm-mm. Di ba? So, kayo, sa mga estudyante or yung mga bagong immortal na nakikinig, ano yung gusto nyong sabihin sa kanila? For me po, maghanap po sila ng company na align sa path na gusto nila at wag po sila maghanap ng parang company na hindi nila feel dahil malaking tulong po yung internship sa career path kasi dun mo po marirealize kung nasa tamang path ka pa po ba. Kasi para po sa akin, bago po ako mag-internship dito sa company na to, parang nagdadalawang isip na po akong ipapatuloy ko pa po yung pagpurso ko bilang engineer kasi parang into business po kasi talaga ako. Parang nakikita ko ang sarili ko sa business side pero up until na pumasok ako sa company na to, parang bumalik yung calling ko as an engineer. Kaya sa mga immortals dyan na magi-internship, siguraduhin nyo na parang align yung gusto nyo sa company na balak nyong puntahan para alam nyong nasa tama kayong lugar. Para talagang sigurado ka na, Opo. ito nga yung course na gusto ko. Yeah. Pagka-graduate, ito talaga yung gagawin ko. Ikaw naman, Benice. Ang advice ko sa mga immortal na nanonood dyan, kung mag-OJT kayo, wag niyong habulin yung kung may sweldo ba or yung basta ka nalang makahanap ng company. Kailangan ang habulin mo yung learnings and yung skills. Kasi yung skills na yun, para pagka-graduate ka, marami ka nang masasabi sa interview at mas matataasan mo na yung value mo ba kapag Opo. minarket mo yung sarili mo. Lalo na sa mga interview yan. Kailangan marami kang alam, lalo na sa technical. Hindi rin sa technical, pati yung parang pakikisama ba? Alam ko kasi, di ba nung in-interview tayo, parang Oo. yun daw yung sinabi ng HR na parang Opo. tinitignan, ginajudge tayo Oo. kung okay ba tayo makisama, ganyan. So, Ayun may po. behavioral Yes, parts. opo. Kasi para sa kanila, yung technical, pwede siyang matutunan pero yung character Oo, mo, hindi na mababago. hindi mo siya Oo. pwedeng pekein. Yun. Ako may tanong ako eh. Di ba may sweldo kayo dyan? May Yes, allowance. Opo. Binibigyan pa ba kayo ng allowance ng magulang niyo? Yes. Opo. Ah, Estudyante okay. pa po Opo, eh. estudyante. Kasi syempre, yung pamasahe papunta pabalik, di ba? Hindi, nagtatanong ako kasi yung anak ko kasi Mag-internship din. Ano? mga Pwede. 2 taon na lang eh. Mm. Opo. So, bibigyan ko ba ng allowance yun? Kung Huwag na, kumikita huwag na. na. Huwag na. Na? Pero pagka doon ka nag-OJT, talagang yung iba, yun na yung work experience nila. Opo. And then, syempre, pwede kayo refer sa mga kumpanya dahil may mga kakilala yung mga ibang engineers. Opo. Malit lang naman yung mundo natin. Yes. Oo. Pero kailangan nyo pa pumasa ng, Ng board. Board Opo. exam po. Oo. Kailangan lisensyado po. Opo. Kailan yung board? Sa CE po, November po. Ah. Pero mayroon po ngayong April, pero sa November pa ako magte-take. Bakit? Kasi po, nasa school pa po ako ngayon, magmamock boards muna po kami bago kami mag-graduation. Siyempre mag-review pa siya. Opo. Hindi, kasi akala ko baka dahil busy siya, gano'n. Ay.
Mag-review pa siya. Na magta-travel pa at Oo. natamad, di ba? Kasi may mga ibang Opo. mayaman si papa at si mama. Maghanap Tsaka ka muna na ng tsaka ka na Pahinga muna. anak boyfriend muna po bago mag-graduate. Talagang ka pa nananawagan. Oo. Joke lang. Tinuturuan ko nga Opo, may- sugar daddy. Kanina may Opo. usapan Turuan kami. mong maghanap na sugar daddy. Oo. Tinuruan pa ako ni Ma'am Zar, napakagaling po pala niya maging mentor. Na maghanap na sugar daddy. Opo. Yung mga alternatives Opo. kapag ayaw mo mag-engineer. Kasi sabi ko, ang pangarap ko ngayon Opo. is to be a housewife. Akala ko So, maghanap ng sugar daddy. well, Pwede. pwede. Nakakapagod magtrabaho Mm-mm. Pero okay naman mag-engineer ka muna. Opo. Saka na po. Sideline Oo. na lang po yung Oo. paghahanap. Pwede naman pareho Opo. Pwede naman Oo, engineer ka. Tapos, sugar baby ka sa At saka gabi. sugar baby. Sige. Mga immortal, ito yung mga biro-biro lang. Huwag niyong siseryosohin. Oo ha? naman. Opo, joke lang po. Sige. Zar, magbigay ka ng tips paano maghanap ng sugar daddy. Uy, naman. Ano yung mga tinuro mo sa kanila? Malaki raw po yung bigayan. Ay, hindi kasi, di ba, Oh. may nakita akong video. Sige, tuloy mo. Ang average daw ng kita ng isang sugar baby sa Pilipinas is 52,000 pesos a month. Now you know. Si Jeff Diba? na lumaki mata ni Jeff Oo, Nag-iisip-isip na pero siya. pwede rin, sugar baby, generally, babae or lalaki. Tapos Maraming alternative options. Tapos, yung guy na napanood ko, Hmm. seryoso siya. Nagbibigay talaga siya ng O, ano nga yung mga tips on tips how niya? to be sugar baby. So, it's your option kung anong gagawin nyo. So, Ano I nga? mean, Ano nga yung tip niya? ang tip saan sa pagkuha ng sugar Oo, daddy. yan, oo. Hindi na ako umabot doon. Sayang. Umabot lang ako doon sa kung magkano. Magkano na maraming ang sugar babies dito sa Pilipinas. Pero hindi biro yun may video talaga. Mamaya share ko sa'yo. Sige. Mga immortal, baka kung saan pa tayo mapunta. Pero maraming salamat sa mga OJTs na guest natin. Si Venice Whopper and Jessa Losa. Maraming salamat Thank sa you po. inyo. Thank you po. Thank Mga you. Thank you. Future engineers. Kaya mga Yes. immortal, kayo kung gusto nyong makinig pa ng Underpaid Podcast at manood, merong YouTube channel ang The Pod Network Entertainment. Mag-subscribe kayo ron and mag-comment kayo sa videos namin. Kasi yung mga comments nyo sa Spotify, di namin mabasa Inaantay pa namin Sa YouTube na lang, Sa YouTube no? tayo mag-usap. And then, subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify. Meron tayong Facebook group, meron tayong Discord, lahat, Instagram, kumpleto yan. At kasama mga happy hour homies, si Zardelos Reyes, ang aming mga guests, Jessa Losa and Venice Whopper. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.